So yun po for today's video i-review natin itong Toyota Ativ na ang balita ko, ito na yung bagong Toyota Vios. Guys, please tapusin nyo tong video na to dahil sa lahat ng Toyota na na-review ko, ito talaga yung sa tingin kong pinaka value for money. Sulit na sulit talaga yung binayad mo kapag itong unit mismo yung kinuha mo. Sobrang ganda, sobrang premium, wala akong masabi nung inikutan ko to. Kung nagbabalak kayong kumuha ng sedan, might as well pag-isipan ninyong kunin itong Ativ 1.5 HEV. Kahit mahilig ako sa mga 8-seater na MPV at SUV, kung ang plano mo kumuha lang talaga ng sedan, panalong panalo ka sa Toyota Ativ na to. Excited na ako, so paano tara? Ikutan natin. Toyota Ativ 1.5 HEV. Sa mga hindi nakakalam, ang ibig sabihin ng HEV ay Hybrid Electric Vehicle. Bale, electric vehicle siya na ang ipang-charge mo is kapag ginagamit mo yung gas niya. Pero guys, note ko lang na hindi ito yung katulad ng merong mga saksakan sa bahay. Walang charger ang mga HEV. Yung mga may charger, ang tawag doon ay PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Tsaka yung mga full EV na electric vehicle lang, walang gasolina. Sa price na almost 1.2 million, sobrang ganda ng front fascia niya. Ngayon, masasabi kong hindi na napag-iwanan yung Toyota versus sa Honda City tsaka sa iba pang sedan. Super aggressive at super sporty yung datingan. Siguro mas maganda to kung kulay white. Pasensya na kayo, bias ako sa kulay white. Yun kasi yung paborito kong kulay ng sasakyan. Kulang lang to sa haba ng nguso, pwede mo na tong ipangtapat sa Civic. Pero opinion ko lang naman. Baka magalit sa akin yung mga Honda fanboy. Laging tatandaan na subjective palagi ang pag-review sa physical appearance ng sasakyan. Simulan na natin mag-ikot. Makikita mo malayo pa lang may 360 camera siya. Ramdam na ramdam mo yung binayad mong 1.2M at sobrang makakatulong talaga yan. Nung una, hindi ko rin yan gusto pero ngayong meron akong 360 camera, gamit na gamit sa akin palagi. Two-tone sporty na mags. Ewan ko ba kung bakit priority itong palitan ng mga buyer ng sasakyan. Napakaganda naman. Premium feels yung door handle at keyless na rin to. Hindi siya manipis katulad nung sa Avanza at Toyota Rush. Bubungad sa'yo itong leather armrest na to, napakaganda. Tapos itong parang scaly na design dito sa control ng mga windows. Although piano black siya, hindi mahahalata yung gasgas dahil dun sa parang scale na design niya. Driver side lang yung automatic pero wala naman yan talagang problema. Side mirror control nandito din, kaso nga lang possible yan mabasa kapag umuulan. Kaya doble ingat na lang. Guys, cup holder sa aircon vent. Thank you so much Toyota, tapos wrap pa siya ng leather, sobrang angas. Ang maganda, pag tiniklop mo siya na itatago, so nandun pa rin yung forma. Hindi halatang may cup holder dyan. Pasok tayo sa loob. Subukan natin maghanap kung may malalait tayo dito. Pagpasok, sedan feels, talagang yuyuko ka ng bahagya. Ganon naman siguro lahat ng sedan. Leather wrap steering wheel. Hindi ko na nasilip, pero baka nandyan yung pang switch ng EV mode at gas mode. Sobrang fan ako ng T-shape, 3-spoke na steering wheel talaga. Angas na angas ako dyan. Ganyan din yung itsura ng steering wheel ng Montero Sport GLS ko. Electric power steering wheel na rin to, kaya expect nyo sobrang gaan kahit hindi na siguro kayo maglagay ng steering wheel cover. Pero to protect the leather, mas maganda siguro kung may steering wheel cover pa din. Full LED na rin yung gauge cluster niya, sobrang premium talaga. Push start button, expect natin yan sa top of the line HEV. Tapos yung infotainment guys, tignan nyo sobrang lapad. Para kayong bumili ng kotse na may kasamang iPad. Aircon control, sobrang premium din. Knob type, kahit hindi kayo tumingin, kitang-kita. Aircon vent, maliit pero sobrang angas tignan. Tapos kulay pula pa yung hazard button. Wala ka na talagang hahanapin pa. At wala din akong maireklamo dito sa front row. Masasabi ko na kung sedan talaga yung choice ninyo, wala kayong pagsisisihan dito. Dito sigurado may reklamo yung iba, pero hindi dampen yung glove box. Nung una gusto ko rin yan, pero sa experience ko sa Montero, parang nakakabagal lang kapag inaantay mo. Yung dashboard niya leather. Siguradong hindi yan in-expect ng karamihan sa entry level na sedan.
Kasi yung mga top of the line na SUV wala namang leather na dashboard. Pero sa sedan, super premium, napakaganda. Mas prefer ko rin talaga yung merong 12 volt socket kaysa yung USB Type A kasi mas malakas yung charging output. Electric handbrake, hindi to na-appreciate nung iba pero para sa akin okay na din naman. Sobrang liit ng storage niya dito sa may right side pero may rason yan kung bakit. At ipapakita ko sa inyo mamaya kaya stay tuned. Malaking bagay yung compartment na yan pero mas malaking bagay yung rason kung bakit maliit yan. Laging may parking buoy kung saan ka man pumunta kaya mahalaga din na may lagayan ng coins dyan. And next, itong 10.1 inches na infotainment screen. Guys, halos kasing laki ng iPad. Sure ako na ma-entertain mo yung mga sakay mo kapag ganyan kalaki yung screen. Napanindigan nito yung salitang infotainment na ang meaning information and entertainment screen. Tara, check natin yung second row. Door handle, premium din. Nakakagulat lang na yung armrest niya, leather din. Yung ibang sasakyan kasi, ang priority lang is front row. Scaly design na piano black, tapos maganda yung cup holder niya. Hindi siya katulad nung sa Avanza na parang walang forma. Kung mapapansin nyo din, yung shape niya is parang pwedeng lagyan ng mga may hawakan na mug or tumbler. Sobrang importante niyan para sa comfort ng mga passenger, lalo na pag long drive. Pasok tayo sa second row. Pag-check ko, wala siya nung parang cut-out na katulad sa Avanza. Pero guys, kitang-kita nyo na sobrang luwag sa loob. 5'6" yung height ko at nakita nyo naman yung room space sa tuhod. Very comfortable at hindi din naka-upright yung upuan. Sa kabilang door, same lang yung laman. Leather armrest, scaly piano black at cup holder. At eto na yung sinasabi ko. Ito yung rason kung bakit maliit yung compartment sa right side ng driver. Entry-level sedan pero merong aircon vent sa second row. Bali sa ilalim ng compartment nila pinadaan yung tubo ng aircon para umabot dito sa likod. Ganito yung amenities ng mga sasakyan ng mga mayayaman na may driver. And i-remind ko lang na entry-level sedan itong Vios or Ative. Meaning hindi siya ganun kamahal pero siksik ng features at specs. Kaya literal na value for money. Kayo guys, bibili ba kayo ng Toyota Ative or ikukuha nyo na lang ng Avanza na 8-seater pero wala masyadong features and specs? Kung oo o hindi, comment down below naman para malaman ko yung side ninyong mga viewers ko. Huwag nyo na rin sana kalimutan mag-subscribe para mas ganahan pa tayong gumawa ng mga ganitong video sa future. Tara, ikot na ulit tayo. Medyo mataas itong nasa gitna ng second row. Siguro mga 3 to 4 inch. Bawas yan sa comfort ng nakasakay dito pero tuwing 4 lang yung passenger mo. Big deal yan sa iba pero ako hindi ko yan iniisip. Lalo na lagi naman ako nakabukaka pag umuupo. Kayo ba? Guys, ito pala yung itsura ng first row niya. Very elegant and boxy. Futuristic kaya hindi mo naiisipin na baka mapag-iwanan ka. Nakakatuwa din at tinanggal na nila yung parang puzzle na shifter. Katulad ng iba, meron na din siyang leather at PRNDB yung shifter niya. Parking, reverse, neutral, drive. Tapos yung B, ang meaning nun, engine brake. Hindi pa ako nakatesting nun kaya wala pa akong idea kung anong pwede kong mabigay na information. Panalong panalo talaga yung interior ng Toyota Ative. Sobrang na-appreciate ko siya. Pagdating sa trunk space, meron siyang suspension. Medyo mahina pero okay na din at least meron kang tulong na umaangat yung likod. Sa trunk space ako nagulat, sobrang laki. Parang ang lalim niya kahit na maluwag yung second row. Pero sa totoo lang maliit ito ng bahagya dahil sa battery na yan. Yes, dyan nila nilagay yung battery ng Toyota Ative HEV. Pero malalim siya guys, swear. Okay, trivia muna tayo. Alam nyo ba na yung likod ng sasakyan ninyo ang pinaka nakikita ng mga driver sa kalsada? Kasi yung front fascia, kapag nasalubong mo yung driver, wala na, hindi na nila ulit makikita. Pero yung likod ng sasakyan mo ang pinaka tumatatak sa lahat ng mga driver na nasa likuran mo. Kaya sobrang importante para sa akin na maganda din yung likod ng sasakyan. So far, pasadong pasado at super sporty yung likod ng Toyota Ative. Kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung gawa ni Toyota dito. Kung sedan ang habol nyo, hindi talaga kayo magsisisi dito. So paano guys, napahaba na yata yung video ko. Sobrang na-appreciate ko kasi talaga yung ganda ng Toyota Ative. Sa mga future owner ng Toyota Ative, masayang masaya ako para sa inyo. Kahit hybrid man yan o hindi, sulit pa rin talaga. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Like, follow, subscribe, share nyo sa mga tropa ninyo,
share nyo sa mga barkada ninyong may planong kumuha ng Toyota Ative para lahat-lahat tayo masaya. Kita-kits sa susunod na video. Peace!